Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. At ngayon po ang pagpapatuloy ng kwento ni Reggie. Dear Kuya E, Kuya E, maaaring itong buhay ko nga siguro ang pinaka-poor sa lahat ng life stories na inyong binabasa at pinapakinggan ng marami ay isipin nyo na lang na commercial lamang itong pinapakinggan nyo. At sa mga patuloy na nakikinig sa channel ay wala naman pong problema kung hindi ito babasahin. Binabasa ko nga, Reggie. Subalit bago ako pumunta dito sa Saudi Arabia ay sadyang pinag-aralan ko ang feedback ng kanilang pamumuhay dito at personal kong nalaman ang lahat ng ito at hindi ito gawa-gawa lamang po. Kuya E, sa pagpapatuloy po ng aking life stories nang ako'y nasa Petrorabig ay medyo unti-unti ko na itong na-recall sa aking isipan at sadyang masarap magsulat dahil ang brain ay kayang ipaalala ang mga nakalipas sa aking buhay. Kinabukasan po ay nag-usap kami ni Kuya Batang at sinabi ko lahat sa kanya ang mga nangyayari doon sa loob ng bahay ng Arabo. At kaagad niyang sinabi na wag na tayong bumalik doon na meron pang pabiro na mahirap yon at baka sa pangalawang balik mo ay sasabog yung lagusan mo kapag tinamaan ka yan ng talong. Na siya namang tinawanan naming dalawa at sinabi ko na matibay ito at hindi ito marupok mag-isip. Kahit anong ganda or gwapo nila ay hindi nila pwedeng mapangibabawa ng aking utak na maselan sa lahat. Kuya E, sadyang hindi na nga po ako bumalik doon kahit ilang beses pa siyang tumawag sa akin at ang tanging sagot ko sa kanya, I'm no longer stays in Rabig since my father is taking me every day as we live here in Jeddah. However, he still tried for several attempts through calling my given number unto D. But I still answered him the same as sa mga oras na iyon ay Friday around 2 p.m. Nang huli niyang tawag sa akin ay kasama ko that time si Kuya George na nagtanong sa akin kung sinong tumawag at nang sinabi ko sa kanya na isang gwapong Arabo na maputi ang kulay ng kanyang balat na kaagad naman niyang sinabi kay Kuya Ace na si Reggie ay meron ng Arabong katawagan at tiyak sasabog ang lagusan nito. Sabay tawa siya na nakatingin sa akin at si Kuya Ace naman ay medyo umiba ang mood niya sa akin nang marinig niya ang sinabi ni Kuya George sa kanya tungkol sa aking Arabo na kausap sa phone. Kuya Ace, si Kuya George at Kuya Ace ay kasamahan ko sa Christian Church at kaming tatlo lagi ang magkasama at banding kung saan kami pumunta. Pero si Kuya George ay lagi niya akong sinasama at sinusundo ng halos araw-araw sa aking accommodation para doon kaming dalawa sa simbahan matulog at kwentuhan. Kasi nga, masaya siya lagi kapag ako ang kanyang kasama, kaya madalas kapag bakante siya ay sinusundo niya ako gamit ang Camry na naka-assign sa kanya ng kanyang company. Si Kuya Ace naman ay hindi ko maintindihan na kapag kaming dalawa ang magkasama ay puro init ng katawan. Ang aking nararamdaman na tuwing magkadikit ang aming balat ay animoy merong kakaibang hatid ang mga ito. Kaya ang ginawa ko ay dinaan ko sa biruan lagi para lang makaiwas sa kung anong init na pinipilit na mangibabaw tuwing kaming dalawa ang magkasama. Kakaiba kasi ang way niya na pakikipag-usap sa akin na animoy merong paglalambing na hindi ko talaga maintindihan. Hanggang sa sinabi ko sa isip ko na sana'y wala nang ibang kahulugan ito. Kasi kahit magkatabi kami sa sasakyan ay lagi niyang hawak ang aking kamay na ikinagulat ko sa sarili ko na may kung anong init na naman ito. Kaya sinabi ko na lalabas muna ako para umihi lang kasi hindi ko talaga maintindihan kung bakit laging galit ang aking paps kapag panay ang hawak at sandal niya sa aking katawan na aking napansin sa aming dalawa. Sabi ko parang nahuhulog na yata ang puso kong ito sa kanya. Nagalit lang yung paps, nahulog na yung puso ha. Kuya E, panay pa rin ang biruan at harutan naming dalawa na parang mga bata lang kami at isang beses ay nakita ko ang isang rubber band sa mesa ni Kuya Edison. Mesa kasi nakalagay. At natanong ako na maganda ang kulay ng rubber banda. Nakaagad niya na namang sinabi na kunin mo na yan at hindi ko naman ginagamit. Pero sinabi ko sa kanya na hindi ako mahilig sa rubber band
at kaagad kong naisip na ibigay ko na lang ito kay Kuya Ace kasi mahilig sa rubber bands yun na pinaalam ko kay Kuya Edison. Ang ginawa ko ay dinala ko sa ground floor kasi nasa baba si Kuya Ace at Kuya George at busy sa pag-aayos sa mga gamit sa car dahil lilipat si Kuya Edison ng accommodation niya. Kaya kaming tatlo ay tumulong lamang at nang ako'y nakababa na ay sinabi ko kay Kuya Ace na isuot mo itong rubber band at bagay ito sa'yo na siya namang itinaas ang kanyang kamay at isinuot ko sa kanya. Sabay sabi na Ace, mahal kita. At sinuklian niya naman ito ng kanyang ngiti at ngumiti rin ako sa kanya. Umalis paakyat sa room si Kuya Edison at sinundan niya ako sa hagdan at gustong ibalik ang rubber band sa akin at sinagot ko na itapon mo na lang yan kapag ayaw mo o hindi mo gusto kasi hindi nga ako mahilig sa rubber band. Kuya pagkaakyat naming dalawa ay nang bubuksan ko na sana ang aking pintuan pero nag-automatic lock ito. Kung kaya ay sumandal ako sa wall at si Kuya Ace biglang lumapit sa akin at tinawakan ng dalawa kong kamay at unti-unti itinaas ito na nakadikit sa wall. Kung kaya ay napatitig ako sa kanya. Habang lumalapit ang mga labi niya sa labi ko, nagkatitigan na lang kaming dalawa na halos magkalapat na ang aming mga labi at bigla ko namang itinulak para siya ay mapalayo at mabitawan ng aking mga kamay. Aminin ko na napamahal na siya sa akin pero kailangan kong umiwas sa kanya dahil may family na siya at ayaw kong masira ang family niya. At lalong-lalo na ay pareho kaming nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya talagang hindi pwedeng merong mamagitan sa aming dalawa. Kasi nga sa mga Bible studies ako ang nagtuturo sa kanila tapos ako mismo ay hindi kayang ayusin ang sarili ko. Sa tagpong iyon ay nag-isip ako na hindi ako pwedeng magmahal ng kapwa ko kasarian. Dahil walang maniniwala sa akin kapag ako mismo nagpadala sa sariling pakikitungo sa maling pagmamahal. Kaya pilit ko pa rin iniiwas ang sarili ko sa kanya na sabi nga ay keep the distance to avoid the accident na siya namang lagi kong iniisip at nagpasalamat ako dahil minsan at walang nangyayari sa aming dalawa. Kuya isang beses ay nahospital ang aking kasamahan sa work at ako ang sumama sa kanya sa klinik. Nilagyan siya ng dextrose ng isang babaeng nurse sa klinik na biglang may nahulog sa harapan ko na medicine mula sa plate na hawak ng isang nurse at kinuha ko ito ng akmang kukunin ko na sa kanyang floor ay biglang inagaw ng babaeng nurse ito at ang dalawa niyang bola ay nasagi sa mukha ko at sinabi niya na sorry. Isa siyang Indian at maganda rin ang pangangatawan nito. At ako naman ay umalis na lang ako agad at doon na lang ako naghintay sa waiting area hanggang sa naubos ang dextrose nito. Bago kami umalis ng klinik ay nagsabi pa siya sa amin na see you next time and thanks for coming. Lagi kaming dalawa ni Kuya Ace ang lagi nilang binibiro na something merong nabubuong relationship. Dahilan sa napapansin nilang merong kakaiba ang aming bonding kapag kaming dalawa ang laging magkasama. Si Kuya Ace ay isa siyang varsity player at naging basketball coach rin siya sa tuwing merong laro sa Rabig at siya ang lagi nakukuha ng malaking puntos sa group dahilan na kung bakit laging panalo ang aming team habang ako ay pa-extra lamang sa basketball. Sa totoo lang, nagkakagusto na ako sa kanya pero pilit kong pinandindigan ang loob ko na manatiling matatag sa aking mga plano na ang babae lang ang dapat kong makasama sa aking buhay. Hanggang sa aking pagtanda ay ang magkaroon kami ng anak na siya mag-aalaga sa akin kapag hindi ko na kaya magtrabaho balang araw. Hanggang sa ako ay nagpasya na mag-final exit sa company at hindi na ako pumayag na mag-renew ng contract for the purpose na tuluyan ko na siyang maiwasan at nang dumating ang air ticket at araw ng aking pag-alis, nalungkot ako pero kailangan talagang gawin ito dahil hindi pwede ang ganitong pagmamahal. Pero sa araw ng aking pag-alis ay siya mismo ang naghatid sa akin sa Jeddah Airport at ang dami niyang paalala sa akin hanggang sa ako'y makapasok sa loob ng immigration. Nalulungkot man ay kailangan kong gawin at nang dumating ako sa airport ng Pinas bago ako lumabas ng airplane ay sinabi ko na parang ayaw kong bumaba na sa airplane at gusto na ako nang bumalik sa KSA na kaagad namang sinagot ng kapwa ko passenger na dapat magpasalamat ako na makauwi na tayo dito sa Pilipinas at sinabi ko na lang sa kanya na sige po at maraming salamat. Kuya
After 3 months ko sa Pinas ay nakatanggap ako ng tawag mula sa Saudi Arabia na 3 beses akong tinawagan sa phone number ko sa Pinas na isang British employer at ang job site ay Jubail, Saudi Arabia at sinabi ko na pwede ito kasi malayo ito kay Ace. Hanggang sa natapos ang lahat ng processing sa Pinas at binigyan naman ako ng ticket papunta ng Dammam, Saudi Arabia. To make the story short ay sadyang ganun pa rin ang mga nangyayari na kahit sa loob ng mall ay meron biglang magdikit ng kanilang ari at nakatutok sa likuran ko at sabay sabing, "Is it good? Do you like it?" Ngunit hindi ko ito sinagot at lumayo ako. Agad na animoy wala akong naririnig sa kanila. Maraming beses itong nangyari sa akin kahit minsan sa loob ng bank ay meron naman nakatitig sa akin at tinuturo sa akin ng nakatuyo niyang troso pero binaling ko naman ang aking mata sa wall na animoy wala akong nakita. Kuya kahit sa labas ng mall ay nakita ko na habang papalapit ako ay merong nagbabantay sa aking sa daan at tumayo na ito. Kung kaya ay lumis ako agad ng daan, aking tinatahak kasi mag-isa lang ako naglalakad. Maraming beses ito nangyayari sa akin. Meron din isang karang biglang tumigil sa akin at pilit akong binibigyan ng pera para lang sumama sa kanya at ginawa ko ay nagmadali akong pumunta sa maraming tao, pumasok sa accommodation para lang makaiwas at wala na ang car ay doon lang ako lumalabas at nagpapatuloy sa paglalakad patungo sa aking accommodation. Pagkaraan naman ng ilang linggo ay noong pumunta ako ng bank at pagtawid ko ng kalsada, hinabol naman ako ng isang car at sinundan ako patungo sa aking accommodation at pilit akong pinapasakay at panay ang pakiusap niya sa akin at bigla akong sinabihan na I'm not going with you and please go away pero hindi siya umalis at ako na lang ang umalis ng mabilis at pagpasok ko sa aking room naglaka ko ng pinto at hindi na ako lumabas pa. Dahil marami naman akong foods kung kaya ay kinabukasan na lang ako lumabas. Sa paglipas ng mga araw, buwan at taon, ang company ay nag-hire ng maraming Saudi at 4 sa mga ito ay panay ang panliligaw sa akin at kung ano na lang ang sinasabi para lang mapapayag ako na doon raw ako matulog sa bahay nila kahit doon na raw ako matulog araw-araw at tinanong ko bakit doon ako matulog sa inyo mayroon naman akong accommodation. Hanggang sa sinabi nga nila na gusto nila ako para merong magaganap sa amin sa kanilang bahay ngunit sinabi ko maghanap sila ng iba at wag ako ang yayain ninyo. Kuya maraming beses silang nagparamdam sa akin at kalimitan tinututok nila ang kanilang ari sa likuran ko para sabihing pagbigyan ko na sila pero hindi ko talaga sila pinagbigyan hanggang sa sila ay ma-terminate ng company dahil nahalata ng isang supervisor ang kanilang ginagawa sa akin at sinumbong sila sa CEO ng company. Dahilan ito para gumawa ng ilang reasons para sila ay matanggal sa company. Isang beses ay kinausap ako ng CEO ng company that nobody shall touch you in my company and if there's anyone who will do this unto you, please let me know as I will sort out this matter. Sinabi ng CEO sa akin na ako ay protected. Kuya pagkaraan ng 3 years of service ko sa company ay nag-message sa akin si Genevieve at naging kami nga at pag-uwi ko sa Pinas ay pumunta ako sa kanila at kinausap ako ng parents niya at nag-gather nga kami upang pag-usapan ng plano ng aming kasal at sinabi ng mother niya na kung pwede ba ay next year na lang ang aming kasal na kaagad ko namang sinagot na kapag hindi kami magpakasal ngayon ay siguradong iiyak na naman ang inyong anak na ang seryosong usapan ay napunta sa tawanan ng lahat at ang kanyang ate na isang official ng Air Force ay nag-suggest na kung pwede ba raw ay sa next month na para siya ay maka-attend ng aming kasal. Siya namang sinang-ayunan ko itong suggestion niya para na rin makapaghanda ng maayos at wala namang problema sa akin dahil 3 months ang binigay ng company para sa aming kasal at approved ito ng CEO. Kung kaya ay walang problema. Hanggang sa muli po at maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig sa aking nakaraan dito sa Saudi Arabia. Sa susunod na lang po ng pagpapatuloy ng aking nakaraan po ayun. Sa haba ng kwento ni Reggie, hindi niya pinaliwanag sino si Genevieve, paano sila nagkakilala. O siguro susunod kay kwento niya. Anyways, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa.